Tropa, alam mo ba, merong 6 na bagay na wag mong gagawin o hindi mo dapat gawin sa pera mo. Dito sa Canada o kahit sa nasa Pilipinas ka, ito yung 6 na bagay na hindi mo dapat gagawin sa pera mo mga tropa. Ang una tropa, wag ka magpapahiram sa mga kamag-anak mo at saka sa mga kaibigan mo ng pera. Alam mo kung bakit mga tropa? May posibilidad na hindi na to makabalik sa iyo mga tropa. Kasi ang perang hiniram nila o pinahiram mo sa kanila ay ang tingin nila dyan ay isang tulong at hindi commitment na kailangan nilang bayaran kapag ito ay sinisingil mo ng mga tropa. Tapos syempre tropa kapag singilan na o sisingilin mo na sila, medyo pahirapan na at saka parang magiging tingin sa'yo kapag sinisingil mo sila ng pilit ay baka sabihin nila na pinipwersa mo sila o ginigipit mo sila sa sitwasyon nila mga tropa. Tapos pwede pa kayong magkaroon ng samahan ng loob, di ba? Kasi nga kamag-anak at katropa mo or kaibigan mo yung pinahiram mo ng pera, minsan mahihiya ka ng singilin nito. Kasi nga, di ba, sa sitwasyon ninyo, sa relasyon ninyo, na pwede kang mahiya, di ba? Kasi alam niyo naman sa panahon ngayon kapag yung nagpapautang ang nahihiya ng maningil. Kasi may mga tao, hindi lang kamag-anak o kaibigan na hindi nagkukusang magsauli ng perang hiniram nila mga tropa. So kapag kailangan mo ng pera, mahihiya kang singilin, di ba mga tropa? Ito pangalawa mga tropa. Malupit to mga tropa at nakikita ko ito nangyayari sa atin at saka sa mga tao sa paligid natin. Huwag kang bumili o huwag mong gamitin ang pera mo para pambili ng ipangyayabang sa iba o pang flex sa iba mga tropa para magpasikat. Alam mo naman yan, di ba mga tropa, kapag bumili ka ng isang bagay na alam mo namang hindi mo afford para lang pasikatan ang mga taong ayaw mo, lalo na di ba mga tropa? Marami tayong mga ayaw na kaibigan o ayaw ng mga tao na gusto nating pasikatan. Kasi nga, by ego o by nature na sa tao na kapag nagpasikat ka, nakaka-boost ng pagkatao mo or sa tingin mo kapag nagpasikat ka, mas angat ka sa kanila mga tropa. Pero sa totoo lang mga tropa, ikaw ang talo dyan kasi ikaw lang ang gumagastos sa pera na ipampapasikat mo sa kanila mga tropa. Alam mo ba yung salitang o yung quote na don't go broke just to impress broke people mga tropa? Yan, pakinggan mo yung quote na yan at maiintindihan mo lahat ng sinasabi ko sa iyo. So, huwag ka magpasikat o huwag kang bumili ng mga gamit o bagay para lang magpasikat or magpa-flex sa mga kaibigan mo mga tropa or magyabang mga tropa kasi ikaw ang talo dyan mga tropa. Eto tropa, isa sa mga nakikita ko at malupit din mga tropa. Huwag mong gastusin ang pera na wala pa sa iyong kamay o wala pa sa iyo mga tropa. Karaniwan yan at nakikita rin natin sa paligid mga tropa na kapag ang isang tao ay kahit wala pang pera ay ginagastos na ito mga tropa. Papaano? Sa pangungutang, di ba? Unang-una na yon. Tapos paggamit ng credit card. Pagtangkilik sa mga buy now, pay later or fly now, pay later. Yung mga ganung bagay ba? Kasi alam mo tropa, kapag wala ka pang pera sa kamay mo, tapos meron ka nakitang let's say sale or ginusto mo, mapipilitan ka o minsan na-force ka na mangutang or gamitin yung credit card mo kahit wala ka pang pera. Sa totoo lang mga tropa, ikaw din ang talo dyan mga tropa kapag ginawa mo yan kasi nga wala pa sa iyo yung pera tapos gagastusin mo na to, di ba? Tapos pag sumayad man sa kamay mo, pag dumating na yung pera na inaasahan mo, hindi rin ito magtatagal sa iyo kasi ipangbabayad mo lang siya sa inutang mo mga tropa. Minsan hindi na nga ito sumasahid sa kamay natin, sa palad natin diretso na kagad to sa pinagkakautangan natin mga tropa. Ang mas maigi mga tropa, i-practice mo yung delayed gratification. Ibig sabihin, kailangan i-delay natin yung mga gusto natin bilhin or mga kailangan natin bilhin mga tropa. Ang delayed gratification ay parang matuto tayo mag-antay o mag-ipon sa mga bagay na gusto natin bilhin mga tropa. Yun yung delayed gratification mga tropa. Kailangan i-practice natin yan para hindi natin magastos yung mga pera na wala pa sa ating mga kamay mga tropa. Ito yung susunod mga tropa. Nakikita ko rin to lalo na sa mga home feed sa mga social media mga tropa. Lalo na sa mga social media ko mga tropa.
na huwag kang magpapakita ng pera sa online or sa internet mga tropa. Maraming dahilan yan kung bakit masama itong gawin sa internet mga tropa. May kaugnayan to sa sinabi ko kanina sa number 2 ng mga tropa na huwag kang magpa-impress sa mga kaibigan o huwag kang bumili ng mga gamit para magpa-impress lang sa mga kaibigan o sa mga taong ayaw mo mga tropa. Parehong-pareho ito na huwag kang magpapakita ng kahit single centavo or maraming pera sa online mga tropa. Alam mo kung bakit mga tropa? Maraming pwedeng mangyari sa iyo mga tropa. Unang-una na dyan mga tropa, syempre, pwede kang kainggitan ng mga tao, di ba? Tapos, yung inggit, karugtong niyan yung galit, yung sama ng loob sa iyo mga tropa, di ba? Pwede ka nilang gawa ng masama mga tropa. Sa panahon ngayon, kapag nalaman na meron kang pera, ay alam mo na, pwede kang gawa ng masama, ng mga masasamang loob dyan sa labas mga tropa, di ba? Mamaya yan mga tropa, dahil sa sobrang inggit sa iyo, gawan ka ng masama like hold upin ka or kidnapin ka or kikilan ka or hingan ka ng perusahan kang hingan ng pera, di ba? Ipangingikil mga tropa. So, dapat hindi ka nagpapakita ng pera online kasi nga ganun yung mga pwedeng mangyari sa mga tropa. Tapos isa pa, maraming lalapit sa iyo ng mga kaibigan mo na mga kamag-anak na hindi ka tinuturing na kamag-anak noon. Tapos lumapit sa'yo kasi nalaman na meron kang pera o marami kang pera, di ba? Tapos pwede ka ngang utangan mga tropa, lalo na yung mga mapagsamantala na alam mo, kahit hindi nangangailangan ng pera para sa sarili nila or sa pangangailangan nila, sa pilitan kang uutangan mga tropa. Tapos kapag hindi ka nga nagpautang, yun nga, sasama ang loob sa'yo, di ba? Lalo na yung mga kamag-anak natin na, alam mo na, hindi naman lahat ng kamag-anak natin sinasabi ko ay ganun, pero some of them, mayroong mga ganun mga tropa. So yun isa sa mga wag mong gagawin sa pera mo ay wag kang magpakita ng pera online mga tropa. Kasi napakadelikado nga mga tropa. Ito susunod mga tropa, medyo malupit din to mga tropa at correlated to sa mga hindi nag-iipon ng pera. Wag mong patutulugin ang pera mo mga tropa. Ibig sabihin, wag mong hayaan yung pera mo na nakatenga lang sa iyong savings account, sa iyong mga checking account nang hindi ito tumutubo o lumalago o kumikita para sa iyo mga tropa. Dito sa Canada, napakaraming paraan para palaguin yung pera mo mga tropa. Pwede mo itong i-invest, di ba? Sa TFSA, lagi kong sinasabi ito mga tropa dito sa Canada na pwede mo siyang ilagak sa TFSA or sa isang high yield interest savings account mga tropa. Or sa RRSP mo, di ba mga tropa? Tapos kung first time home buyer ka, pwede mo siyang ilagay sa FHSA mga tropa. Tapos i-invest mo sa simple index fund or mutual fund or ETF, di ba? Pwede mo siyang gawing investment para at least kahit paano mga tropa ay lumalago yung pera mo habang natutulog ang mga tropa. So huwag mong patutulugin yung pera mo at sinasabayan mo ito ng pagtulog mga tropa. Gawin mo to habang natutulog ka lumalago mga tropa at nagtatrabaho para sa iyo mga tropa. So yun mga tropa, huwag mong patutulugin ang pera mo at huwag mong hayaan itong hindi lumalago para sa iyo mga tropa. Ito mga tropa, yung pinakapanghuli na sa tingin ko biktima ang lahat ng may pera ito, including ako rin minsan mga tropa. Huwag mong sasambahin ng pera mga tropa. Totoo yan mga tropa. Pag sinamba mo ang pera ay pwede ka nitong kontrolin mga tropa. Tandaan mo ang pera ay isang tool lamang na ginagamit natin sa araw-araw mga tropa para mapaganda at umusad tayo sa buhay mga tropa. Huwag mo tong hayaang kontrolin ka mga tropa o maging sakim ka dahil sa kakahabol mo sa pera. May mga times na sa sobrang hilig mo sa pera o sobrang greedy or ganid mo sa pera nakakagawa ka na pala ng masama at hindi maganda sa iyong kapwa mga tropa. Gamitin mo lang ang pera sa pagpapalago mo sa sarili, di ba mga tropa? Pwede kang bumili ng mga crash course or mga businesses, di ba? Pwede mong gawing puhunan ng pera para ipang business mga tropa or ipang invest mga tropa. Pwede mo rin tong pambili ng kaligayahan ng mga tropa. I know mga tropa, maraming nagsabi money won't buy o money can't buy happiness mga tropa. Pero subjective yan. May mga
pera na pwedeng ipambili rin ng kaligayahan ng isang tao mga tropa. At naniniwala ako dyan mga tropa. At higit sa lahat mga tropa, gamitin mo ang pera mo para sa iyong kalayaan mga tropa. Kasiyahan at kalayaan mga tropa. So yun lang mga tropa, no? Sana meron kang nakuhang value sa ating usapan ngayon mga tropa. Kung nagustuhan mo ang video na to at may nakuha kang kaalaman, ay isubscribe mo naman ako sa ating YouTube channel, Tropang Canadian, at i-follow mo ako sa aking TikTok account, Tropang Canadian din mga tropa. Hanggang sa muli, ingat ka mga tropa. Mwah!